bagay na mga ginawa ng ating Panginoong Hesus, na lagi siyang nagbibigay ng salita ng Diyos sa bawat isa, sa bawat lingkod ng ating Panginoong Hesus. Pamagat po ay wearing the full armor of God. Amen. Salamat sa Panginoong Hesus. May pagbukasan po kayo sa akin sa Efesos 6, 18. Efesos 6, 18. Babasahin ko po ito at sundan po ng inyong mga mata. At sabi dito sa 10, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa iyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng diablo. 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao kundi masamang espiritu sa impapawid, mga pinunong makapangyarihan at tagapagpamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyo makipaglaban. Sa pagkatapos ng pakikipaglaban ay nanatili pa rin kayong matatag. 14, kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ng katotohanan, isuot nyo ang pagkamatuwid bilang panggalang sa dibdib nyo, isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. 16, bilang iyan ang gamitin nyo din ang bilang pangnangga ang pananampalataya nyo para hindi kayo tablad ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita na kaloob ng banal na espiritu. Itin at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu. Amen. Salamat sa Panginoon. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya tayo po muna manalangin sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Noon, maraming salamat po sa oras na ito. Tapat kayo at hindi kayo nagbabago. Banal na espiritu, kayo po yung kumilos sa oras na ito. Kayo po yung magsalita sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na tumimo ito sa pinakamatabang parte ng aming puso. Dapat kayong pag-alayan ng pagsamba sapagkat kayo yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Na ako na maghahayag ng inyong salita, Panginoon, tago niyo po ko sa inyong likuran sapagkat wala akong ibang kaya kung hindi sa pamamagitan niyo, Panginoon. Kayo po yung magsalita at hindi ako ang magsalita, Panginoon. Na mensahe mo. Salamat sa inyo, banal na Espiritu, sa inyo po na nakapurihan, mga Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Kapag nausok, may nagsusunog sa kapitbahay. Tayin ulit natin ang electric fan. Amen. Ang kapal po ng usok dito sa amin kasi may nagsusunog po sa kapitbahay. Hinihigop na electric fan yung usok. Kaya salamat, kaya makulimlim dito. Salamat sa Panginoon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay wearing the armor of God. Salamat sa Panginoong Hesus na alam ko ng bawat isa sa atin ay kabisadong kabisado na yan. Mostly ay napapakinggan kong mensaheng ito ay kay Ma'am Sylvia. Lagi niya itong natatapik, lagi niya napapahapiawan yung salita ng Diyos na ito sa kanyang pagla-live. Pag nanonood din ako ay napapakinggan ko to pag nagla-live siya tuwing alas 9 ng umaga. Salamat sa Panginoong Hesus. At yung salita ni Ma'am B na ay isa rin sa silbi na pinagkukuhaan ko rin ng mga mensahe. Kung ano yung natutunan ko doon sa napakinggan ko sa kanya ay nire-rewrite ko. At minsan, yun din ang ginagamit kong panghayag ng salita ng Diyos na talagang tatanong ako, Lord, ito ba yung ganyan. Kung okay po, share ko. Pag hindi po, kayo po yung magbigay. Yan, salamat sa Panginoon. Ito nga ay ang pamagat natin, wearing the full armor of God. Na alam na natin yun, yung 6 na bagay na yung kailangan nating suotin na pandigma. Kasi sabi nga, di ba, sa salita ng Diyos, hindi tao ang kalaban natin, espiritu.
si Satanas. Nandito sa paligid natin yung mga kampon, nandito sa mundo, yung mga kampon ni Satanas. Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Talagang mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesus na kahit nandun siya sa langit na bayan, kumikilos pa rin siya sa buhay natin. Sabi nga dito ay una ay belt of truth, ikalawa ay breastplate of righteousness, ikatlo feet of fitted with the gospel of peace, 4 shield of faith, 5 helmet of salvation, 6 swords of spirit. Alam ko ng bawat isa sa atin at higit sa mga nakakabasa. Alam na ito, belt of truth, 'di ba? Susuotin ta sinturon na talagang patitibayan mo kung ano yung katotohanan na tanggap mo o natanggap natin. Ano ba yung natanggap natin sa Panginoong Hesus na bilang siya yung ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng ating buhay. Ano ba yung katotohanan natanggap natin sa Kanya? Diba po? Katotohanan na iniligtas niya tayo sa pagkakasala, katotohanan na yung Kanyang mga anak ay gagawin niyang banal. Na katulad yung napag-usapan natin kagahapon, di ba po? Dito ay magpakabanal kayo. Sabi sa Leviticus 19:2, sapagkat akong Panginoong yung Diyos ay banal. Kung tayo nagpapakabanal, masasabi natin yung katotohanan na talaga si Kristo. Si Kristo po ang talagang katotohanan. Si Kristo ang talagang magliligtas sa ating mundo. Magliligtas sa bawat isang hindi pa kumikilala. Kaya nga dapat lagi natin panghawakan. Kaya nga yung sinturon, di ba, pag sobrang higpit niyan, hindi ka na makahinga. Tapos minsan yung sinturon, ito rin yung ginagamit para magkaroon ng curve ang katawan ng isang babae. Di ba po? Kaya kung mahigpit ito sa atin na hindi na maaalis na katotohanan sa buhay natin na makita si Kristo ang katotohanan. Amen po ba? At sabi rin dito, breastplate of righteousness. Diba po? Breastplate of righteousness. Talagang sinasabi rin dito na alam ko na ang bawat isa ay alam na yung meaning ng ito na salamat sa Panginoong Hesus. Siya yung nagbibigay pa rin ng katalinuhan sa bawat isa sa atin. Na talagang dito, breastplate, pag breastplate yung kalasag, na kalasag para sa katawan, na talagang ibinibigay dahil tayo bilang tayo pa ay talagang may times na nakakagawa tayo ng kasalanan sa harapan ng Panginoong Hesus. Higit ang puso natin ay sabi napakasinungaling ng ating puso. Kaya nga 'di ba? Mostly marami sa atin ay yung tao tinitira ng kaaway sa puso, yung kanyang emosyon, kung ano yung mararamdaman niya, ganito ganyang bagay. Kasi minsan 'di ba, kung ano yung inaano ng puso, 'di ba? May sabi ng mundo to, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Pero ang sabi dito, kung ano yung nasa puso natin, nakalooban ng Panginoong Hesus, yun ang gawin natin. Pero yung nais lang ng mundong ito, naging topic po natin ito na huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi bakit kailangan natin magpakabanal upang yung breastplate na righteousness ay maisuot natin upang anuman yung ibato ng kaaway sa atin na masasakit na salita, yung mga patungkol sa damdamin, mga emosyon, nabibigyan ng Panginoong Hesus ng proteksyon ng ating puso. Para hindi, ikaw, kasi ganito, ganyan. Na marapos na broken, maganyan. Na kahit mabroken ka sa taong iyon, pero nandiyan ang Panginoong Hesus na magbibigay ng kaligayahan na yung katawan natin ay susuportahan ng Panginoong Hesus. Na katulad nga, di ba? Sa 2 Timothy 3:16 na ang katawan natin ay templo ng Diyos, na higit ingatan natin ang ating katawan, na talaga ibinigay ng Panginoong Hesus yung mga bagay na ito para sa atin upang suotin natin. 'Di ba? Meron kasi nangyayari, hubarin ko muna yung pagiging Kristiyano ko, masapak ko lang to. Huwag po ganun. At talagang manatili ang Diyos sa atin, manatili yung presensya ng Panginoong Hesus sa atin, 'di ba? Kaya binigay ng Panginoong Hesus ang breastplate of righteousness. 'Di ba? Na para tumayo tayo sa harapan ng Panginoong Hesus. Tumayo tayo sa ibang tao na merong pagsama ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoong Hesus sa ating buhay. At ang ikatlo ay feet fitted with the gospel of God, o sandals. 'Di ba? Suotin daw natin yung sinelas kasi kung tayo walang sinelas o anong susuotin sa paa,
tas lumakad tayo sa batuhan, gaano kasakit po iyon. Di ba po? Di ba? Napakasakit yun. Kaya binigyan tayo ng Panginoong Hesus upang malakaran natin kung ano man yung ginawang bubog, sugat ng di Satanas na magbibigay siya ng magbuo siya ng bubog sa lapag pang hindi tayo masugat. Kung hindi bagkos, matapakan natin lahat ng gawa ng kaaway. Kasi bakit? Tinutulungan tayo ng Panginoong Hesus na magpakabanal. Yun po. Natapik natin kahapon po yun na magpakabanal. Diba po? Kaya tinutulungan tayo ng ating Panginoong Hesus. Nasabi dito, feet of fitted with the gospel of God. Yung pangatlong poor armor of God na ito, binigyan tayo ng sandalyas ng Panginoong Hesus upang anuman yung gawa ng kaaway ay matapakan natin. Diba po? Para matapakan natin ng tinatapakan saan man tayo pupunta at higit. Tayo po yung mga nagdadala na salita ng Diyos para sa mga tao na makapaghayag. Diba? Diba? Karaniwan tayo bilang kung saan tayo nakakarating. Nanawa, kung saan man tayo makapunta ay maihayag natin yung salita ng Diyos. Diba? At higit, isa rin tayo sa nagbibigay ng katiwasayan sa tao. Kung meron man umaapi sa'yo, meron man gumagawa, meron man nagsasabi sa'yo na masakit na salita, hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ipagkatiwala mo sa Panginoong Hesus. Kasi mostly, ang social media, maraming nagagawa yan. Na, bago tayo mag-post, o kung ano man yung sasabihin natin sa kapwa, pag-isipan muna natin ito kung nakakalugod ba sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kasi binigyan na tayo ng karapatan ng Panginoong Hesus na tapakan lahat ng gawa ng kaaway. At higit, isa tayo sa dapat na magiging kapayapaan o nagbibigay ng peace sa bawat isa. Kung meron mang gumawa sa iyo ng hindi maganda, hayaan mo sila. Ang gawin ay ilapit sa Panginoon, ipanalangin sa Panginoong Hesus. At higit, bilang ikaw o tayo ay nakakilala sa Panginoong Hesus, panalangin natin sila na maligtas sila. Na maligtas sila. Kaya nga, di ba, binigay ng Panginoong Hesus yun. Kaya tayo binigyan ng sinelas upang makalakad tayo sa gawa ng kaaway. Pagkatapos dun, yung salita ng Diyos ay iihayag natin. At yung salita ng Diyos ay yun na makakapagpabigay sa kanila ng kapayapaan. Kasi sa panahon nito, maraming nadidepress, maraming ganito-ganyang bagay. Share natin sa kanila yung salita ng Diyos na para po na ito yung maging sandigan nila, maging kapitan nila. Sa susunod, alam na nila kung sino lalapitan nila kundi ang ating Panginoong Hesus. At sabi nga ito ay shield of faith. Diba po? Kung maraming umuokray, diba? Maraming umaaway, maraming sumisita, maraming naiinggit, maraming gantong bagay. Tandaan po natin, ang inggit, hindi ang Panginoong Hesus ang may gawa niyan, kundi ang kaaway. Kaya tandaan natin, hindi pumarito ang ating Panginoong Hesus para sa mga taong banal na. Pumarito ang Panginoong Hesus para sa mga makasalanan na katulad natin. Kaya tayo, bilang tayo nakakilala, ipahayag din natin sa kanila yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos o yung ating pananampalataya, ito yung maging sandigan natin na makapanatili tayo sa ating Panginoong Hesus. Ito yung sandigan natin na matatapat tayo sa Panginoong Hesus. Kasi bakit? Diba? Mapalad yung mga taong naniniwala sa akin kahit hindi pa nila ako nakikita. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi nun, mapalad po tayo. Hindi man natin siya nakita katulad ng mga apostol. Pero nararamdaman naman natin ang kapangyarihan niya, ang banal na espiritu, yung pagkilos ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya yung pananampalataya natin, ito yung maging kalasag natin sa ating buhay, na upang anuman pagsubok, problema ang dumating, mananampalataya pa rin tayo sa ating Panginoong Hesus. Magtatapat pa rin tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya, di ba po? At sabi sa 5, helmet of salvation. Suotin natin yung helmet upang yung kaligtasan ay meron na tayo nun.
higit na mga nakakilala sa Panginoong Hesus. At yung mga hindi pa nakakilala, i-share din natin sa kanila yung helmet na natanggap natin. Ito po si Jesus Christ. I-share natin sa kanila si Jesus Christ upang maisuot din nila ang baluti ng ating Panginoong Hesus. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman bilang isang nakakilala sa Panginoong Hesus. Ano po? Kailangan meron tayong helmet of salvation na nanggagaling sa Panginoong Hesus. Pagka meron naman tayo naman po'y magbibigay ng iba ng helmet of salvation para sa ibang tao, para makilala nila yung Panginoong Hesus. Di ba po? Makilala nila, ipakilala natin sa kanila si Hesus. Ipakilala natin sa kanila si Hesus. Na sabi nga, di ba, yung nakaraan na topic natin, na dito ay naging puntos natin kagahapon sa huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito, ay lagi nating ituon ang ating sarili sa buhay na walang hanggan. Lagi natin ituon po iyon. Pagkatapos ay magpakabanal tayo. Habang nagpapakabanal tayo, lagi natin dapat suot ang kalasag ng Panginoong Hesus o ng helmet of salvation. Kasi bakit? Mapalad tayo kasi isa tayo sa pinili ng Diyos na makakilala sa Kanya, na makilala natin siya. Mapalad tayo. Tandaan natin, bilang tayo ay mapalad, i-share din po natin kung ano yung natanggap natin sa ating Panginoong Hesus. I-share din po natin sa kanila yung helmet of salvation na para na pagdating ng araw na makakilala na sila sa Panginoong Hesus. Lagi na magsama-sama. Uy, sister, kamusta ka na? O ito, mabuti naman, pinagpala ng Panginoong Hesus. Ay, praise God. Magkakaganunan, nagkakabatian. Di ba po tayo? At higit na dapat ibigay din natin sa iba o bigyan din natin sila ng helmet of salvation para maligtas sila. Makilala nila ang Panginoong Hesus. At sabi nga dito sa ika-6, excuse me lang, Sword of Spirit. Amen. Meron tayong 6 na kalasag na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesus. Ito ang Sword of Spirit na kanina pa binabanggit natin na anumang gawa ng kaaway, kung babalik natin dito sa ika-10, babasahin ko 10 hanggang 12. Sabi dito, bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakilang niyang kapangyarihan. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para labanan nyo ang lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang spirito sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadiliman, mamamayani sa mundong ito. Yan po ang sabi. Na talagang ang salita ng Diyos o Sword of Spirit, kung ano man yung gawa ng kaaway, eh di ba yung sabi nga, pag ginabi ng kaaway na katulad na lang sa ika-po, pasok po natin ang ika-po, na sinabi, saan mga nagtatrabaho, kung ano man yung pinagkukuhaan ng income, ay papasok natin ang ika-po, dahil alam ko naman ang bawat isa dito ay nagtatapat sa Panginoong Hesus, na talagang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, dali natin yung ibigay natin na ika-10 bahagi sa ating Panginoong Hesus. Kasi sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, pag hindi natin na ibibigay ang ika-10 bahagi natin para sa Panginoong Hesus, ninanakawan natin ang Diyos. Salita ng Diyos yun. Gagamitin ng Diyos. Ganito yung mangyayari. Magbigay tayo ng segment na may narinig akong kwento. Ang nangyari ay may perang isang tao na nagsweldo siya ng gantong kahalaga at marami siyang babayarin, marami siyang utang at Christian na po siya. Ang nangyari ay, ginawa niya ay itinabi niya na yung ika-po niya at binayad niya na lahat-lahat yung yun at walang natira, yung ika-po lang nadadali niya at biglang may parang bumulong sa kanya, huwag ka na mag-ika-po, di naman yan, hindi ka naman pagpapalain ng Diyos niloloko lang kayo ng pastor nyo, ng simbahan nyo, ng ganito ganyan. Merong bumubulong po sa atin na ganon. Di, ibili mo yan ganyan.
makakapagbigay ka pa naman sa susunod na buwan, sa susunod na araw, kung kailan ka magkapera. Pero sinabi rin po sa salita ng Diyos, kung itong bagay na ito ay binigay na natin sa Panginoong Hesus at binawi natin pero nasa Panginoong Hesus, papalitan po dapat natin ito ng doble. Kasi bakit? Ano man ang ipinagkaloob mo na sa Panginoong Hesus at ibinawi mo, ay papalitan mo ito ng doble sa harapan ng Panginoong Hesus. Yung 10% na yon, tapos ginamit mo. Hindi mo muna binigay sa simbahan o sa kung saan dapat nararapat iyon. Hindi mo ibinagay. Tapos ginamit mo, Lord, gamitin ko muna ito, kailangan ko po muna. Kung sakaling ibabalik mo na ito sa Panginoon, dapat ay dodoblehin mo na ito. Kasi bakit? Ginamit mo ang pera ng Panginoong Hesus. Kaya dapat ang bawat isa sa atin, magtapat tayo sa Panginoong Hesus. Kasi ang kaaway gumagawa sa atin. Oo, tama. Oo, tama yung mapagbiyaya ang Panginoong Hesus, na alam niya naman yung pangangailangan natin. Pero sinabi sa salita ng Diyos, ibigay natin ang 10% bahagi natin sa Panginoong Hesus. Pagkatapos, anong sabi ng Panginoon doon sa Malakias 3:10? Kung hindi niya bubuksan ang durungawan. Di ba po? Ibig sabihin yung pagpapalain ng Panginoong Hesus. Kaya tapat ang Diyos. Higit na pag gumawa ang kaaway, ginamitan tayo, huwag ka na maganto. Lumayas ka Satanas. Di ba? Gaganon tayo. Yung re-rebukein natin sa ating sarili, lumayas ka Satanas. Lumayas ka Satanas. Itong 10% bahaging ito ay para sa Panginoong Hesus. Kasi bakit? Magagawa natin iyan kung hindi na tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. At higit kung lalong tayo nagpapakabanal, magagawa na natin suotin ang 6 na full armor of ng ating Panginoong Hesus. Kaya tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Suotin po natin ito sa paglabas pa lang ng tahanan para pulpak na pulpak. Meron po bang sundalo na pumunta sa gera walang baril? Wala. Pumunta sa yung sundalo may baril pero walang magazine na bala? Hindi po. Kailangan pagpupunta ng gera o ng bakbakan, kailangan laging may baon. Kailangan lagi tayong may baon sa harapan ng Panginoong Hesus, na lagi tayong ready na, Lord. Katulad ng ginawa, di ba po? Sinong isusugo? Ako na rin po. Dapat ganun din tayo. Salamat sa Panginoong Hesus. Lagi nating suotin ang baluti ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, masusuot natin ito. Kailangan natin huwag umayon sa takbo ng mundong ito. At higit, magpakabanal tayo upang masunod natin at magawa natin itong mga bagay na ito. Kaya salamat sa Panginoon, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Di man tayo karapat-dapat, pero pinili ang bawat isa sa atin. Naging tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Siya yung Diyos na laging nananatili. Siya yung Diyos na laging nandyan. Meron nga ako dito mga verses di ba po? Meron dito yung Exodus 14:14, Psalms 18:6, Roma 8:31. Ang mga verses ito ay parang magkakaisa lang ang laman. Sabi dito, pagsuot natin ang full armor of God, masasabi natin, who against us? Sino ang laban sa atin kung kasama natin ang Panginoong Hesus? Sabi po yun sa Exodus 14:14, awit 18:6, Roma 8:31. Sabi dito, kung kasama natin ang Panginoong Hesus, walang makakatalo sa atin. At higit, kung lalong suot pa natin ang full of armor of God, na suot natin ito, walang-wala nang makakatalo sa atin. Kaya dito papasok na sasabihin ng Panginoon, sasabihin sa atin, we are more than conqueror. Tayo'y mananagumpay na sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa Panginoong Hesus, tapat ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin sa bawat isa na nagbigay ng oras, at ang bansang Pilipinas at yung bansang Israel. At sa mga meron pa pong
mga may prayer request, isend nyo lang po. Papanalangin po natin yan. Kaya tayo manalangin. Manoon, maraming salamat po sa oras na ito. Tapat kayo at hindi kayo nagbabago, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-ibig nyo, Panginoon, na lagi kayo nananatili, lagi kayo nagtatapat, Panginoon. Nataas ko po sa inyo ang bawat isang nagbigay ng oras sa pakikinig na inyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, si Ate Dolly Di Torres, si Marilyn Muson, si Ate Amang B. Balubal, si Ate Dison, at si Nanay Lo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at yung isa pang hindi ko nakikita, Panginoon, na nanonood lang sa computer, Panginoon. At si Pastor Glenn, Panginoon, pagpalain niyo po sila, tapat kayo at hindi kayo nagbabago, Panginoon. Kayong Diyos na nagtatapat sa kanila na anuman yung dalangin ng kanilang puso, tugunin niyo po ito ayon sa inyong kalooban. Kung anuman yung problema, Panginoon, na iniisip nila sa oras na ito, na dumarating, Panginoon, we are more than conqueror. At higit, suot namin ng inyong baluti, Panginoong Jesus, upang makapagtagumpay kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa tapat na pag-ibig nyo. Ingatan nyo po yung nasa ibang bansa, Panginoong Hesus, na kayo po yung maging kanlungan nila, kayo po yung maging kaaliwan nila, Panginoon. Maraming salamat sa dakila at tapat nyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, at higit, Panginoon, dinataas ko ang bansang Pilipinas. Kayo po yung patuloy na umabot, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan. Heal our land, Panginoong Hesus, at higit sa lahat ng nakaupo sa aming bansa. Kayo po yung patuloy na magbigay ng wisdom and knowledge sa aming Pangulo, Panginoon, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kayo po yung patuloy na magbigay ng kalakasang nanggagaling sa inyo. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan nanggagaling sa inyo, kalakasan, physical, at pagpalain niyo po yung buong pamilya niya, Panginoon. Na anuman po yung mapagdesisyon niya, ito ay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. At ang bansang Israel, pagpalain niyo din po sila ng anuman aspeto ng kanilang buhay. Pagpalain niyo yung bansang ito, Panginoon. At higit sa mga hindi pa nakakakilalang Panginoon, hindi pa kinikilala kayo bilang Panginoon, Lord, lumapit pa po kayo sa kanila. Iparamdam niyo po sa kanila yung inyong pagmamahal pa sa kanila, Panginoon. Salamat po sa dakilang pag-ibig niyo. Pagpalain niyo po sila. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At sa mga may prayer request, Panginoon, tapat kayo, Panginoon. Kayo yung Diyos na manggagamot. Sinabi niyo sa inyong salita 2,000 years ago, Panginoon, pinagaling niyo na ang lahat ng uri ng sakit. Kaya sa inyo kami nagtitiwala, Panginoon. Salamat po sa mensaheng na pag-aralan namin, Panginoon, na lagi namin susuotin ang inyong sandatan na ipinagkaloob para sa amin. Maraming salamat sa napakadakilang pag-ibig niyo na tumimo ito sa pinakamatamang parte sa aming puso at sa bawat manonood pa, Panginoon. Makuha nila yung part na salita, na inyong salita na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa dakila at tapat niyong pag-ibig na ako nagayag ng salita. Salamat po, Panginoong Hesus, sa mensaheng pinagkaloob niyo po sa akin, na kayo po yung patuloy na magbigay ng kalakasan pisikal, kalakasan spiritual, kalakasan emosyonal, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tapat kayo sa bawat isa sa amin. Sa inyo ko po pinagkakatiwala ang buong takbo ng pakikinig at pag-aaral na inyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At God bless po sa bawat isa. The Monday po ulit.